Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ngayon ng SSS pension, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay maaaring makaligtas sa inyong buwanang kita. Maraming mga senior citizens sa buong Pilipinas ngayon ang biglang napuputol ang kanilang pension at hindi nila alam kung bakit. Imagine, inantay mo buong buhay mo ang pension na yan, nagbayad ka ng mahabang panahon tapos isang araw, wala na. Hindi na dumarating ang pera sa bangko. Walang text, walang tawag, walang abiso. Parang bigla na lang nawala ang iyong kabuhayan. Ang totoo, may mahigit libu-libong mga pensioners na ngayon ay nasa ganitong sitwasyon at ang nakakalungkot, karamihan ay maaaring naiwasan kung alam lang nila ang mga bagay na ito na sasabihin ko sa inyo ngayong araw. Hindi ito biro, mga kaibigan. Ang gobyerno ay mayroon silang tinatawag na ACOP program o Annual Confirmation of Pensioners Program at kung hindi ninyo ito sinusunod sa tamang oras, automatic na suspendehin ang inyong pension pagkatapos ng isang buwan mula sa inyong birthday o sa birthday ng yumaong asawa ninyo kung kayo ay survivor pensioner. At kung 2 taon kayong hindi nag-comply, permanenteng kanselahin ang inyong pension. 2 taon lang tapos wala na. Kaya ngayon, habang maaga pa, habang mayroon pa kayong pagkakataon, pag-usapan natin ang detalyado kung paano at bakit natatanggal ang pensyon ng mga seniors at ano ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin para hindi kayo maging biktima. Ang unang bagay na kailangan ninyong maintindihan ay kung sino ba talaga ang kailangang mag-comply sa ACOP program na ito. Hindi lahat ng pensioners ay kinakailangang mag-submit ng ACOP bawat taon, kaya mahalaga na malaman ninyo kung kayo ba ay kasama sa listahan o hindi. Ayon sa SSD, ang mga retirement pensioners na nakatira sa Pilipinas at edad 80 pataas ay kinakailangang mag-comply simula noong March 2024. Yan ang pinakabagong patakaran. Dati, lahat ng retirement pensioners ay kailangang mag-comply, pero ngayon, kung ikaw ay retirement pensioner at wala ka pang 80 years old at nakatira ka sa Pilipinas, exempted ka na. Pero huwag kayong matutulog sa pansitan dahil sinabi rin ng SS na pwede pa rin silang mag-require sa inyo na mag-comply under certain circumstances, lalo na kung may suspicious activity sa inyong account o kung mayroon silang dahilan na mag-verify kung buhay pa kayo at qualified pa rin. Ngayon, kung kayo naman ay retirement pensioner na nakatira sa ibang bansa, kahit 60 years old pa lang kayo o 65, kailangan ninyong mag-comply every year. Walang exemption yan. Lahat ng nasa abroad, kailangan mag-submit ng ACOP. Ganoon din ang mga total disability pensioners, lahat sila kailangang mag-comply kahit nandito sa Pilipinas o nasa ibang bansa. At syempre, lahat ng death or survivor pensioners, katulad ng mga nag-iisang asawa na tumatanggap ng pension dahil sa pagkamatay ng kanilang kabiyak at ang mga dependent children under guardianship, lahat yan kailangan mag-comply bawat taon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga paraan kung paano kayo magko-comply dahil ito ang magiging lifeline ninyo para hindi mawala ang inyong pension. May iba't ibang options ang SSS para sa inyong convenience at ito ay tunay na importante na maintindihan ninyo ng lubusan. Ang pinakamadaling paraan para sa mga pensioners na nakatira sa Pilipinas ay ang email compliance. Kunin ninyo ang tamang ACOP form mula sa SSS website. Depende kung kayo ay retirement pensioner, disability pensioner o survivor pensioner. I-print ninyo yan, punuan ng maayos at kunan ng picture ang inyong sarili habang hawak ang dyaryo ng araw na yun. Hawak ang dyaryo na makikita ang petsa o kaya naman ay nanonood kayo ng DC at kitang-kita sa background ang news scroller o ticker na nagsasaad ng petsa. Ito ay proof na kayo ay buhay at nandito pa sa araw na yan. Pagkatapos, iscan ninyo lahat yan at ipadala sa corporate email ng inyong ISTO branch office. Ang subject line ng email ay dapat ganito, ACOP Compliance, tapos ang inyong pangalan. Halimbawa, ACOP Compliance, Juan de la Cruz. Ganyan kasimple, pero maraming pensioners ang nagkakamali dito dahil hindi nila sinusunod ang tamang format o hindi kumpleto ang kanilang documents. Pwede rin kayong mag-comply sa pamamagitan ng mail o courier kung hindi kayo komportable sa email. Ipadala ninyo lang ang inyong ACOP form kasama ang mga required documents sa ISTO branch office na malapit sa inyo. Pero tandaan, ang petsa sa dyaryo o DS news na nasa picture ninyo ay dapat same day kung personal submission o within the same month kung through mail or email.
Mahigpit yan, mga kaibigan, kaya huwag ninyong baliwalain. Mayroon ding personal compliance option kung gusto ninyo mismo pumunta sa the branch office o sa inyong depository bank na partner ng IST. Dala ninyo lang ang inyong valid V, original ACOP form, at pagdating ninyo doon, hihindiin nila kayong mag-selfie o kukunan kayo ng picture doon mismo. Ito ay mas madali para sa iba, lalo na sa mga hindi marunong gumamit ng email o scanner. At para naman sa mga seniors na nahihirapan talagang lumabas ng bahay, dahil sa edad o karamdaman, pwede kayong mag-request ng home visit. Pupunta ang IST representative sa inyong bahay para sa compliance. Kailangan lang ninyong makipag-ugnayan sa SS at mag-schedule ng maaga. Pero ang pinakamadalas na dahilan kung bakit natatanggal ang pensyon ng mga seniors ay dahil sa non-compliance sa ACOP sa tamang schedule. Ito ang pinakamabigat na rason at napakadali lang naman sanang iwasan. Pag hindi kayo nag-comply sa tamang panahon, ang inyong pension ay automatic na suspendihin 1 month after the month ng inyong birthday kung kayo ay pensioner mismo, o 1 month after the month ng birthday ng yumaong spouse ninyo kung kayo ay survivor pensioner. Halimbawa, kung ang birthday ninyo ay may 15 at hindi kayo nag-comply sa ACOP ninyo sa tamang panahon, sa buwan ng Hunyo, wala na kayong pension. Suspendido na. At kapag suspended na yan, hindi na dadating ang inyong monthly pension hanggang sa mag-comply kayo. Ang mas nakakabahala pa, kung 2 tapos mula sa buwan ng suspension ay hindi pa rin kayo nag-comply, automatic cancellation na yan. Ibig sabihin, permanenteng tinanggal na ang inyong pension. Hindi na yan maibabalik unless kayo ay mag-file ulit ng bagong application at hindi garantisado na ma-approve kayo ulit. Kaya napaka-importante na huwag kayong magpabaya. Mayroon ding ibang mga dahilan kung bakit maaaring matanggal o masuspinde ang inyong pension na hindi ninyo alam. Halimbawa, kung kayo ay total disability pensioner at nagbalik kayo sa trabaho o nag-self-employed kayo ulit, automatic na kanselahin ang inyong pension. Kasi ang disability pension ay para lang sa mga hindi na makakapagtrabaho dahil sa kanilang kondisyon. Kung nakabalik na kayo sa workforce, hindi na kayo qualified. Ganoon din, kung ikaw ay disability pensioner at hindi ka sumipot sa required medical examination na itinakda ng ISS para ma-verify kung disabled ka pa rin, pwedeng isuspend ang iyong pension hanggang sa sumunod ka sa kanilang requirement. Ito ay para masiguro na ang mga tumatanggap ng disability benefits ay tunay na disabled pa rin at hindi na talaga makakapagtrabaho. Para sa survivor pensioners naman, mayroon ding mga specific rules. Kung ang widow o widower na tumatanggap ng pension ay mag-asawa ulit, ang kanilang pension ay magsisimula ng ma-terminate. Ito ay dahil ang survivor pension ay para lang sa mga nag-iisang asawa na nawala ng kabiyak. Pagka nag-asawa ka ulit, may bago ka ng partner na maaaring sumuporta sa iyo, kaya ang pension ay nawawala na. Ang mga dependent children naman at tumatanggap ng pension ay may edad limit yan. Kapag umabot na sila ng 21 years old, automatic na matatanggal sila sa pension, maliban na lang kung sila ay permanently incapacitated o may permanent disability na documented at verified ng IST. Kaya kung mayroon kayong mga anak na tumatanggap ng dependents pension, bantayan ninyo ang kanilang edad para handa kayo sa pagtatapos ng kanilang benefits. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ninyo maibabalik ang inyong pension kung sakaling na-suspend na ito. Hindi pa huli ang lahat, mga kaibigan. Kung na-suspend ang inyong pension dahil sa non-compliance sa ACO, ang dapat ninyong gawin kaagad ay mag-comply sa lahat ng requirements. Kunin ang ACOP form, punuan, magpakuha ng picture with the newspaper or GIF showing the date, at ay submit sa through email, mail, courier, o personal appearance. Pagkatapos ninyong mag-comply, ang STC ay maglalaan ng 2 buwan para makapag-process ng resumption ng inyong pension. Ibig sabihin, within 2 months from the date na nag-comply kayo, babalik na ang inyong monthly pension. At ang magandang balita, lahat na nakaraang buwan na hindi kayo nakatanggap mula nang nag-suspend hanggang sa date na nag-comply kayo, lahat yan ay ibibigay sa inyo as back pay o accrued pensions. Kaya kung 6 months kayong suspended bago kayo nag-comply, makakakuha kayo ng 6 months worth of pension payments pag-resume ng account ninyo. Pero huwag ninyong hintayin na umabot sa 2 taon dahil pag 2 taon na, cancelled na permanently yan at mahirap nang maibalik. Mayroon din mga tips na kailangan ninyong malaman para hindi kayo mahuli sa mga deadlines at para sigurado na tuloy-tuloy ang inyong pension.
Una, gawing habit na mag-comply agad sa AKOP tuwing birthday month ninyo o ng deceased spouse ninyo kung kayo ay survivor pensioner. Huwag ninyong antayin ang huling araw o ang susunod na buwan. Gawin ninyo yan sa unang linggo pa lang ng inyong birthday month para sigurado. Pangalawa, mag-update kayo ng inyong contact information sa TES. Kung nagbago ang inyong mobile number o email address, i-update ninyo yan sa ST account ninyo o pumunta sa the branch para mag-update. Ito ay para kung mayroon silang important announcements o reminders tungkol sa AKOP o iba pang requirements, matatanggap ninyo agad. Pangatlo, kung kayo ay overseas pensioner, makipag-ugnayan kayo sa nearest Philippine Embassy, Consulate o at Foreign Representative Office. Mayroon silang mga scheduled AKOP assistance programs para sa inyo at mas madali para sa kanila na tumulong dahil pamilya sila sa proseso. Isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong tandaan ay ang tungkol sa inyong depository bank account. Siguraduhin ang inyong bank account ay active at updated. Kung matagal na kayong hindi gumagamit ng account na iyan, baka na-freeze na iyan ng bangko dahil sa inactivity at kahit mag-release ng pension ang hindi nila mailalagay sa account ninyo kung frozen yan. Bisitahin ninyo ang inyong bangko at i-verify na active ang account at walang problema. Kung nagbago kayo ng bangko o gusto ninyong maglipat ng iba, kailangan ninyong mag-file ng depository bank account enrollment form sa SS para ma-update ang kanilang records. Huwag ninyong basta maglilipat ng bangko nang hindi kayo nagsasabi sa SS, dahil baka ang pension ninyo ay mapunta pa rin sa lumang account at mahirapan kayong kunin. Para sa mga seniors na may hirap sa paggalaw o may mga health conditions, huwag kayong mahiya na humingi ng tulong sa inyong pamilya, kapitbahay o mga kaibigan. Pwede kayong magpadala ng representative sa SS para sa personal compliance basta may authorization letter kayo at valid aids ng both parties. Pwede rin kayong mag-request ng home visit gaya ng sinabi ko kanina. Ang importante ay hindi kayo titigil hanggang sa makumpleto ninyo ang inyong compliance. Ang ECCC ay nandyan para tumulong sa inyo, pero kailangan din inyong gawin ang inyong parte bilang pensioner. Ngayon, tungkol naman sa mga payout schedules, ang ECCC pension ay usually released every month base sa last digit ng inyong estate number o birth month ninyo depende sa sistema. Pero ang exact date ay maaaring mag-vary, kaya regular na tingnan ang inyong bank account o mag-check online sa sa portal ninyo. Kung delayed ang payment, huwag kayong magpanik kaagad. Minsan may mga technical delays, especially during holidays o mga system upgrades. Pero kung more than 2 months na at wala pa ring pension, yan na ang time na kailangan ninyong kontakin ang at mag-verify ng status ng account ninyo. Baka may issue sa AKOP compliance ninyo o may iba pang problema na kailangan ninyong ayusin. Mga kaibigan, ang mensahe ko sa inyo ngayong araw ay simple lang. Huwag ninyong baliwalain ang AKOP program dahil ito ang susi para patuloy na tumatakbo ang inyong pension. Marami akong narinig na kwento ng mga seniors na namroblema dahil akala nila automatic na ang pension nila, hindi na kailangan ng ano-ano pa. Pero yan ang pagkakamali. Ang gobyerno ay may responsibility na siguruhing ang mga tumatanggap ng pension ay tunay na qualified pa rin at ang AKOP program ay kanilang paraan para ma-verify yan. Bilang pensioners, mayroon din tayong responsibility na sumunod sa kanilang requirements. Ito ay para din sa ating kapakanan at para masiguro na ang pension funds ay napupunta sa tamang tao. Kaya sa lahat ng mga seniors dyan na nanonood, kung kayo ay kasama sa mga kailangang mag-comply, gawin ninyo yan ngayon na. Huwag ninyong hintayin pa na masuspinde o makansela ang inyong pension bago kayo kumilos. Prevention is always better than cure, at sa kasong ito, mas mabuti nang mag-comply kayo ngayon kaysa maghirap kayo mamaya na ibalik ang pension ninyo. Salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais na idagdag, mag-iwan ng komento sa baba at share ninyo rin ito sa inyong mga kakilalang seniors para sila ay makaalam din. Ingat tayong lahat at mabuhay ang ating mga senior citizens.